Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cheska Managaysay. Shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Uminom. Sa pagputok ng mga asol na ugat ni Han Sanchen sa pagkakataong ito, ang malaking mabigat na martilyo sa wakas ay gumalaw ng dahan-dahan. Pagkatapos, sa isang humuhuni, dahan-dahan itong itinaas. Una, ito ay humigit kumulang 1 milimetro mula sa lupa, pagkatapos, 1 sentimetro mula sa lupa, at sa wakas, halos ilang sentimetro ang layo, ito ay sa wakas ay dahan-dahan at ganap. Kahit na ang buong katawan ni Han Sanchen ay sobrang pula dahil sa sobrang lakas sa oras na ito, at ang mga daluyan ng dugo at mga meridian sa kanyang katawan ay pumuputok din ng walang katapusan, tila ito ay maaaring sumabog anumang oras, ngunit sa oras na ito ay iginigiit pa rin niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag ipaglaban ang ibang bagay, ipaglaban mo lang ang hininga. Bilang isang lalaki, dapat ding direktang banggitin ni Han Sanchen ang bagay na ito. Ano ba? Weightlifting competition ba ito? Buhatin mo na lang. Kailangan mong kumatok. Hay sayang, ang hirap humawak ng martilyo ng orasan, pumutot. Bumaba ka na lang, at para lang itong baboy sa ating walang laman na plataporma, basang-basa sa tae, at may mantsa. Isang grupo ng mga tao ang muling nanunuya, halatang puno ng pang-aalipusta sa mga kinikilos ni Han Sanchen. Si Han Sanchen ay nanginginig sa buong katawan, at ang kanyang lakas at bilis ay naubos. Bagamat maganda ang kanyang pisikal na katawan, hindi niya kinaya ang ganito kalakas na pagkonsumo. Siya ay nanginginig, at tila ang mga tao ay hihinto anumang oras. Gayunpaman, nang marinig ang malupit na panunuya sa paligid niya at ilang paniniwala sa kanyang puso, pilit pa ring iginiit ni Han Sanchen. Huwag ka lang, Han Sanchen, siguradong magagawa mo. Kasabay nito, alam ni Han Sanchen na halos imposibleng ilipat ang Bellhammer sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sarili niyang lakas. Ito ay hindi isang katanungan ng paniniwala, ito ay talagang isang katanungan ng kakayahan. Ang tanging magagamit niya ay ang kanyang pisikal na instinct. Sa pag-iisip nito, tahimik na ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, binitawan ang lahat, nang hindi nakakagambala sa mga iniisip. Nang muling kumislap ang gininto ang liwanag sa katawan ni Han Sanchen, ang martilyo ng kampanilya, na siyang limitasyon na para sa kanya, ay dahan-dahan niyang itinaas sa sandaling ito, at direktang itinaas ito sa kalahati ng kanyang mga balikat hanggang sa lahat. Pagkatapos noon, kinuha ito ni Han Sanchen at dahan-daang naglakad patungo sa harapan ng malaking kampana. Pagkatapos, dahan-daang iangat ito sa tuktok ng iyong ulo, pagkatapos ay biglang itutok ang malaking kampana, at ihagis ito ng diretso. Tumama ang bellhammer sa malaking kampana. Ang lahat ng mga pangungutya ay ganap na natahimik sa sandaling ito. Para sa kanila, sa anumang kaso, natapos ni Han Sanchen ang kanyang sariling kampana. Ang natitira ay ilang mga tunog lamang. Ang kampanang ito ay napaka-magical. Hindi lang ang kanyang timbang at tonelada ang naiiba sa mga ordinaryong kampana, ngunit doon, kung kakatok mo ito, baka hindi tumunog. Oo, hindi mahalaga kung gaano mo ito kakatok. Kahit na ang isang taong walang kakayahan ay kumatok nito, maaaring hindi siya makagawa ng tunog, habang ang isang taong may kakayahan ay kakatok ito ng mahina, kahit na ito ay bahagya lang itong nahawakan. Kaawa-awa at ignorante na tao, ginawa niya ang lakas ng pagsipsip upang tawagan siya, ngunit hindi niya alam na kahit na itumba niya ang kampana, hindi ito tutunog kahit isang beses. Kabilang sa mga alingawngaw, bagaman walang ganoong kalakas na panlilibak, puno rin ito ng malalim na paghamak. Siyempre, nang biglang bumagsak ang boses ng lahat. Buzz! Isang malutong na kampana ang biglang tumunog mula sa kampana. Para sa isang sandali, ang
Buong espasyo ay napuno ng kanyang tunog, ito ay tumutunog, nakakagulat talaga. Kahit tunog lang, syempre, ang batang ito ay halatang sayang lang, at talagang nakakamangha, oo. Upang magamit ang isang mortal, hindi, upang magawa ang Chaos Bell na tumunog sa huling pagkakataon na may basurang katawan, sa katunayan, sa isang tiyak na lawak, ito ay isang hamon sa limitasyon, bagamat ang pagtatapos ay hanggal, kung tutuusin, ang espiritu ay kapuri-puri, medyo sumasang-ayon pa rin ang isang grupo ng mga tao sa pag-uugali ni Han Sanchen. Ngunit, malinaw naman, hindi pa tapos ang mga ito. Buzz, muling tumunog ang pangalawang kampana. Storytelling channel sa YouTube. Ikalawang tunog. Damn, may pangalawang tunog. Paano naman yun? Ang dalawang tunog na ito ay nangangahulugan na ang cultivation base ay halos hindi nakapasok sa DAO, at isa na itong cultivator. Ngunit ang batang ito ay walang cultivation base sa kanyang katawan. Ito, ano ang nangyayari? Posible bang mali itong Chaos Clock? Hindi naman, hindi magkakamali ang Chaos Clock. Buzz, syempre, nang nagulat ang isang grupo ng mga tao, muling tumunog ang isa pang kampana. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ay ganap na natulala, at ang tatlong kampanang ito ay hindi pangkaraniwan. Dahil ang ibig sabihin nito ay anuman ang mangyari, sapat na ang boses ni Han Sanchen para tawaging master ng 8 direksyong mundo, at kasabay nito, nangangahulugan din ito na naabot na ni Han Sanchen ang antas ng paglilinang. Pwede, pero halatang hindi cultivator si Han Sanchen sa anumang kaso, lalo pa ang isang master na nagtayo ng pundasyon sa mahabang panahon. Ang lahat ay makikita ito ng napakasimple sa isang sulyap. Si Han Sanchen ay walang cultivation, at the end of the day, siguradong ordinaryong tao lang siya. Pero kaya niya, let the bell ring 3 times. Naiintindihan ko, may biglang nagsabi. Oh, anong naiintindihan mo? Naiintindihan ko naman na hindi lang 3 beses niya kayang sabihin, 4 na beses pa niyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya, kundi ang gininto ang katawan sa kanyang katawan. Dapat alam niyo lahat kung sino ang gininto ang katawan na iyon, ang tinatawag na patay na kamelyo ay mas malaki sa kabayo. Paano magiging normal ang kanyang gininto ang katawan? Kaya, kahit na ang kabilang partido ay isang ganap na basura, ngunit sa kanyang gininto ang katawan, at least ang pundasyon ay nandoon, hindi ba normal para sa 3 boses? Nang marinig ito ng isang grupo ng mga tao, pinag-isipan nila itong mabuti, at tila may kabuluhan ito. Noong nakaraan, hindi pinansin ng isang grupo ng mga tao ang pangunahing salik na ito. Oo. Hindi namin pinansin ang bonus ng Golden Body. Base sa kanyang nakaraan, kung bibigyan niya ng hininga ang isang tao, maaari niyang gawing talento ang basura, hindi pa banggitin na ito ang kanyang gininto ang katawan. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, siguradong sapat na, nagkaroon ng hagong at 4 na kampana ang tumunog. Bilang karagdagan sa sorpresa ng lahat, tila makatuwirang mauna ang tao. 4 na tono, na nangangahulugang ang Supermaster ng mundo ng Bafang. Bagamat hindi gaanong mga Supermaster, hindi kakaunti ang mga taong legal inang sa pinakamataas na antas, na naaayon din sa mga inaasahan. Siyempre, biglang tumunog ang isa pang bell. Kung ang ika-4 na tunog ay nasa loob ng inaasahan ng lahat, ang ika-5 tunog ay nabigla sa lahat sa lugar. 5 tono, Diyos. Bagamat maraming tao ang naruroon ay hindi masyadong mapanghamak sa tinatawag na tunay na Diyos, kung tutuusin, ang tunay na Diyos ay parang kisame na pag-iral para sa mga tao, kung tutuusin, siya ang 3 pangunahing taga-suporta at tagaganap ng kaayusan ng mundong ito. Ngunit sa harap niya, ang unremarkable waste boy na ito ay talagang makakapagtunog ng kampana ng 5 beses. Fuck, matagal na ba tayo dito? Nakalimutan na ba natin ang outside world, at na-discarol sa outside world? Oo, paano makakarating sa kaharian ng isang tunay na Diyos ang basurang batang ito? Imposible talaga. Kahit na may basbas ng gininto ang katawan ng taong iyon, talagang imposibleng direktang gawing tunay na Diyos ang basura. Ano ang nangyayari? Walang makakaalam ng sagot, ngunit ang mga katotohanan sa harap nila ay sapat na upang mabigla ang lahat. Gayunpaman, sa grupong ito ng mga tao na labis na nagulat, isa sa kanila ang tumawa. Ito ay walang iba kundi ang nagdala kay Han Sanchen dito, ang mukha sa hangin. Bahagya siyang ngumiti,
Ano na ngayon ang mukha ng bawat isa? Noong pinasok ko siya ngayon, anong klaseng mukha ang naalala nyo? Ito ay isang random na pangungusap lamang, ngunit ang pangungusap na ito ay talagang nagpapaginhawa at masaya sa mga tao, at ang kapaligiran ay lumalaki. Ang mga nakaraang hinaing ay ganap na inilabas sa sandaling ito. Walang sino man ang maaaring bumalik, at walang sino man ang nagmamalasakit na sila ay binubuli. Gusto lang nilang malaman kung bakit 5 beses na tumunog ang kampana. Kaya lang, imposible lang. Yan ang totoong tao sa itaas. Hindi niya dapat, biglang, nang hindi pa nakapag-react ang lahat, tumunog ang isa pang kampana, na direktang nagpa-attract sa lahat mula sa kanilang walang katulad na pagkabigla. Napatulala ang lahat. Ang una, ang ika-6 na tunog. Ang Chaos Bell ay halos madalang na tumunog ang ika-6 na kampana. Maraming tao ang nagtaka kung mali ba ang narinig nila, ngunit sinasabi pa rin ni Yuyin sa lahat na ito. Totoo ba? Storytelling channel sa YouTube. Ano? 6 bells. This guy can actually make the mixed bell ring 6. Paano ito posible? Ang 6 na kampanang tumutunog ay nangangahulugan na siya ang santo ng 6 na santo at ang Diyos ng 8 Diyos. Iyon ay isang transcendent na pag-iral. Maaari bang umiral ang gayong tao sa mundong ito? Ang mundo ay nagbago, libu-libong reinkarnasyon ang bumaling, at ngayon ang mundo ay nalanta. Hindi banggitin ang detachment, kahit ang mga ordinaryong tunay na Diyos ay kadalasang mahirap hanapin. Ngayon, paano magkakaroon ng dagdag na detachment ngayon? Imposible, talagang imposible. Pero lahat, 6 na beses tumunog ang kampana. Ikaw at ako ay narinig na natin. Paano magkakaroon ng peke? Sa madaling salita, lahat ng ingay ay tumigil. Oo, 6 na kampana, 6 na punong kampana, walang maaaring magkamali, walang sino man ang maaaring tumagas, ito ay isang katotohanang nababalot ng bakal na hindi mapagtatalunan. Isipin mo, siya ang pinili ng lalaki. Paano magiging ordinaryo ang qualifications niya? Lahat, preconceived ideas lang natin, iniisip na basura lang ang batang ito. Ang pagkiling ay isang malaking bundok. Ikaw at ako ay madalas na nangangaral at nagtuturo sa iba, ngunit ngayon ay hindi ko ito iniisip, ngunit nakalimutan kong turuan ang aking sarili ng isang leksyon. Ang batang ito ay hindi isang basura, ngunit isang santo, tulad mo at ako. Siya ay siya pagkatapos ng lahat. Kahit na siya ay muling magkatawang tao, siya ay palaging magiging pinakamataas na santo. Hindi natin dapat pagdudahan ang batang ito, hayaan mo na siya. Bumagsak ang mga salita, at napabuntong hininga ang lahat, na para bang lihim silang nagkasala sa kanilang ginawa kanina. Buti na lang, at least naghihintay ako, natatakot akong makapagpahinga ako ng mapayapa. Ang bagong hari ay naitatag na, at ang mundo ay matatapos. Oo. Biglang, ang isa pang kampana ay tumunog, na nasira ang mga tao sa oras. Ang tunog ng sandaling ito ang nagpatahimik sa buong eksena na parang karayom na nahuhulog. Walang bakas ng tunog, ni isang bakas ng mga dumi, ang buong espasyo ay parang walang tao, at ito ay patay na tahimik. Maya-maya, may nag-alinlangan, kanina lang. Mali ba ang narinig ko? Ang ika-7 kampana. Imposible, imposible. Sa kasaysayan, ang Chaos Bell ay hindi kailanman tumunog ng 7 beses. Itong 7 tunog, paanong? 7 kampana, ang pinili ng langit, ito ang pinuno, ang hari ng mundo. Panipi, hindi, imposible, imposible. Ang madla ay hindi mapakali, ang mga manunood ay manhid, hindi nila maintindihan, at hindi maintindihan kung bakit ito ay hindi kailanman nangyari. At mayroon lamang 7 teoretikal na tunog na biglang lilito sa harap ng lahat sa sandaling ito. Anong klaseng mundo ito? Ito na ang paraan ng pagkalanta, hindi banggitin ang 7 tunog, ito ay isang pambihirang galaw na magkaroon ng 6 na tunog, at ito ay sapat na upang ang mga matanda ay makaramdam ng kasiyahan. Ngunit, 7 rings, iyon ay isang walang katulad na galaw na wala kahit noong sila ay tunay na bata. Kung hindi dahil sa Chaos Clock, kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, hinding-hindi ako maniniwala sa nangyari ngayon. Ako rin, pero dapat mas malinaw mong dalawa ang alam ko. Iyon ay, hinding-hindi magkakamali ang Chaos Clock. Siya iyon, itong batang ito na mukhang isang ganap na basura, isang kompletong basura, ang tanging nag-iisa,
gumagawa ng chaos ang tao na ang orasan ay umaangat ng 7 buong beses. Bigla kong naalala ang pangungusap na iyon, ang daan ng langit, kaunlaran at pagtanggi sa sarili, pagkabulok sa sarili at kasaganaan. Oo, ako ay ipinanganak sa isang maunlad na mundo at namatay sa paghina. Mula noon, ang mundo ng Bafang ay nahulog. Sa kaguluhan at pagkatapos ay muling naayos. Ikaw at ako ay naisip na kung wala tayo, ang mundo ay lalala, ngunit ang mundo ay nagsabi na sa amin na itong mundo kung sino man ang nawawala ay babalik pa rin. Hindi lang ito liliko, kundi ayusin pa ang sarili. At itong batang nasa harap ko ang tanging susi para ayusin ng mundo ang sarili nito. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sa buong paligid ng madilim na espasyo, ang mga bituin ay biglang sumabog sa kaguluhan, tulad ng isang maaliwalas na kalangitan sa gabi, puno ng mga bituin. Pagkatapos, ang hindi mabilang na mga ilaw ng bituin ay biglang kumislap, at pababa, sa wakas ay dumaong lahat sa mataas na platform na ito, kasama si Han Sanchen bilang sentro, na nagpakalat ng libu-libong starlight. Sa sandaling ito, ang buong mataas na platform ay mukhang isang mabituing kalangitan. Ito ay mapangarapan at maganda. Hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang ibig sabihin nito. Hinawakan niya ang martilyo ng orasan, idinilat ang kanyang mga mata, at nalilitong tumingin sa paligid. Walang tunog, at walang dagdag na paggalaw. Biglang, ang mga bituin ay naging hindi mabilang na mga figure. Bagaman hindi nila makita ang kanilang hitsura, sila ay mga anino lamang, ngunit ang mga ilaw at anino na ito ay halos hindi kumpletong mga figure ng tao. Bago makapagsalita si Han Sanchen, biglang, lahat ng mga figure na ito ay lumuhad bigla sa harap ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!